What's up sa inyo mga kapito? What's up sa inyo mga kaarbitero? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome muli sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. Sa video ito mga kapito, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog at dahil naging busy tayo, marami tayong ginawa. Sa video nito ay pag-uusapan natin ang 6 na pamamaraan para maging isang maayos na referee. Okay, ulitin ko mga kapito, ang 6 na pamamaraan kung paano maging isang maayos na referee. Maraming nagsasabi na may mga magagaling daw na referee. Pero para sa akin mga kapito, walang magaling na referee. Ang tinitingnan ko dyan ay mayroong maayos na referee. Kaya tatalakayin natin ang 6 na pamamaraan na yan kung paano maging isang maayos na referee. Dahil matagal tayong hindi nakapag-vlog dahil napunta tayo sa iba't ibang lugar, nakisalamuha tayo sa mga iba't ibang referees, kung ano yung nangyayari, kung ano talaga, kung paano sila pumipito, at nakasama natin sa loob ng basketball court. At nagkaroon ako ng obserbasyon yung mga ibang referees at meron naman talagang merong maayos na referees. Kaya bago tayo magsimula, gusto ko munang i-shoutout ang lahat ng mga CBRAP members dyan sa Pulilio Island. Okay, nagtayo ako dyan ng organisasyon ng Comprehensive Basketball Association of the Philippines dyan sa Pulilio sa pamumuno ni President Romualdo Sarmiento. So shoutout sa inyong lahat dyan. Okay? At susunod na natin ang panukulan Quezon. So nakarating din tayo sa dyan sa may Bulacan. Shoutout sa lahat ng mga kabaro natin na kaarbitero, mga kapito natin dyan sa Bulacan. Yon, ipagpapatuloy natin mga kapito kung bakit nag-vlog ako ngayon uli. At dahil kung gusto ko ang ihatid sa inyo na dapat ang mga referees talaga ay maging maayos at maiwasan natin ang anumang problema na pwedeng mangyari sa loob ng basketball court. Dahil marami talaga, sobrang dami pang mga referees ngayon na hindi talaga nila naiintindihan kung ano talaga yung trabaho nila sa loob ng basketball court at nagkakaroon talaga ng mga problema, at yun ang gusto nating i-share para sa pamamagitan ng video na to magkaroon talaga tayo ng kaalaman at yung mga supporters natin dito sa ating channel na kapag nakinig sa atin at i-apply talaga nila sa loob ng basketball court yung sinasabi ni Uncle B, of course dahil mga supporter natin yan, mga nanonood yan at talaga namang i-apply nila yan. So ibabahagi ni Uncle B ang 6 na pamamaraan kung paano maging isang maayos na referee. So makinig tayo, no? At damhin natin para magkaroon tayo ng kaalaman at talagang may apply natin yan sa loob ng basketball court. Yung 6 na pamamaraan na yan mga kapito, ang unang-una, bago natin isa-isahin, gusto kong sabihin sa inyo na unang-una yung tinatawag na integridad. Okay? Pangalawa, yung appearance natin. Pangatlo, yung tinatawag na communication skills. Pang-apat, yung consistency. Pang-5, ang tinatawag na game knowledge. At ang pang-6 ay ang staying relaxed, calm under pressure. Yung pagiging relax, pagiging kalma ng isang referee sa loob ng basketball court. Yung 6 na pamamaraan na yan, pag-usapan natin kung paano ginagawa sa loob ng basketball court. Okay? Para may apply nyo talaga yan. Okay? Unang-una, mga kapito, ano nga ba ang tinatawag na integridad? Dahil ito talaga, maraming problema yung mga referees dito pagdating sa integridad. Pero alam natin na pag sinabi nating integridad sa loob ng basketball court, wala tayong pinapanigan, di ba? Of course, alam naman natin yan eh. Yung kapakahulugan niya, wala tayong pinapanigan. Madaling intindihin, sabihin, madali. Wala tayong papanigan sa loob ng basketball court. Basta ano lang tayo, focus lang tayo, be professional, ganun. Pero talaga ang katotohanan, sa ibang mga referees hindi nangyayari yan. Okay? At yung ibang mga referees, yung mga baguhan pa, masyado silang makonect o nagkakaroon sila ng connection sa mga players, sa mga coaches, bago magsimula na ang laro o hindi pa nangyayari ang laro.
Sa ayaw man natin sa gusto, talagang nangyayari yan, ano? At sinasabi ni Uncle B na iwasan nyo yan. Huwag tayong magkaroon ng tinatawag na mga connection. Huwag tayong masyadong palakaibigan sa mga players na yan, sa mga coaches na yan. Kasi, mabubutasan lang tayo or may makakakita lang sa atin na, oh, ayan, kaya nanalo yung isang team na yan, dahil mayroong koneksyon or kaibigan yung mga players na yan. Iwasan natin yan, mga kapito. Lagi natin tatandaan, lagi ko nga sinasabi sa mga previous vlog natin, na ang pagiging isang referee talaga, mahirap. Diba? At nagiging konti lang ang kaibigan niyan, yun ang katotohanan. Dahil yung ibang mga referees talaga, kahit sa Pro League o yung ibang mga referees, kahit mga pangbaranggayan ng laro, nasa dugout talaga yan, yung mga referees na yan. So, magpapakita lang yan, yung mga referees na yan, kapag magsisimula na talaga yung laro. Okay? Maraming mga referees akong nakakasama sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nung pumito ko, talagang nakasama ko sila sa gitnaan, na nandiyan pa rin yung tinatawag na mga ganyang senaryo, yung mga sitwasyon na yan, yung pagiging masyado nilang connected sa mga players at sa mga coaches. Iwasan po natin yan. Kailangan, yung tinatawag na integridad natin, ilagay natin sa sarili natin, i-apply natin ang tinatawag na pagiging professional natin. Wala tayo talagang kakampihan, maging fair tayo sa lahat ng pagkakataon. Bagamat wala tayong kinakampihan sa mga sitwasyon na yan, kung nagiging connected naman tayo sa ibang tao, mapupulaan pa rin tayo. So, iwasan natin ang magkaroon ng mga connection. Dahil yan ang magdadala sa isang referee para mabutasan siya. So, huwag tayo pabubutas sa mga meron, sa mga manonood, sa mga players, sa mga coaches, sa ganyang sitwasyon. Okay, mga kapito, labi ko nga sinasabi, hindi masamang makipagkaibigan. Pero, huwag namang sobra. Huwag tayong masyadong ibuhos natin yung oras natin na sobrang tagal na natin nakikipagkwentuhan sa kanila, mapupulaan lang tayo. Okay? So, integrity, number 1 yun, ano? Kailangan pumito tayo sa loob ng basketball court na wala tayong pinapanigan. Okay? Para makagain tayo ng respeto sa mga players or both teams na yan at sa mga audience. Okay, mga kapito, pangalawa, yung tinatawag na appearance. Yung appearance na yan, mga kapito, lagi ko nga sinasabi sa mga lugar na pinuntahan ko, dyan sa Pulilio Islands, sa Bulacan, na kinakailangan yung ang ating physical na pangangatawan ay kailangan maayos. Okay, mula ulo hanggang paa, kailangan maayos sa pagsusuot ng sapatos, medyas, pantalon, o kung ano mang kagamitang ginagamit natin pambaba, ang ating uniforme, ang ating mukha, ang ating buhok, ay kailangan laging nasa ayos. Yan po ay napaka-importante para respeto tayo talaga ng mga players, di ba? At yung mga ayan, talagang referee yan kasi maayos sa katawan pa lang. Diyan nakakagain tayo. Ngayon, kung hindi tayo maayos sa ating pangangatawan, sa ating appearance, paano tayo respeto? Doon pa lang, failed na tayo. Ano pa yung mga tawag na i-call natin sa loob ng basketball court, yung mga pito natin, hindi rin napapaniwalaan kasi yung appearance mo pa lang, hindi nakapanipaniwala ng katotohanan. Hindi talaga tayo makakaging ng tinatawag na respeto. Okay, mga kapito, so malinaw yun. Pangatlo, yung lagi nga ating sinasabi yung communication skills. Ito, problema talaga to yung communication skills na to. Kasi sobrang dami na pa rin ng mga referees bagamat matagal na pumipito o yung mga baguhan din na talagang kahit anong turo mo araw-araw, hindi talaga natututo. Diba? Although marami naman talaga mga referees na mga fast learner nagagawa naman talaga nila yung tinuturo sa kanila, lalong-lalo na ako advice ako sa kanila kapag nagtatanong sila sa akin. Sabi ko, gawin nyo lang to, magiging okay ka sa loob ng basketball court, walang magiging problema. Yung communication skills na yan, sobra. Okay? Nagkakaroon ng tinatawag minsan sa loob ng basketball court sa lahat ng mga referees, yung mga double whistle na yan. Minsan nga, 3 pa. Diba? Lahat ng referees pumipito. Ngayon, may mga referees na nakapito na walang pakialam. Bigla na lang, nagre-report. Iwasan natin yan. Ang anumang hatol na mga referees na nagkakaroon ng sabay na pagpito, kailangan magkaroon ng communication skills. Kung kinakailangan i-huddle natin. Okay? Kung magbibigay tayo ng mataas na judgment o mataas na penalty sa mga players,
or sa mga coaches, katulad ng mga technicals na yan, unsportsmanlike behavior, yung mga unsportsmanlike foul, disqualifying foul, kinakailangan yan i-huddle muna, mga kapito, o pag-usapan muna. So, diyan pumapasok ang communication skills. Hindi po pwede yung isang arbitero na nagsasarili sa loob ng basketball court. Wag na wag nyo ang gagawin. Kaya sa lahat ng mga tinuruan ko, dyan sa Pulilio Islands, dyan sa Bulacan, at sa iba't ibang lugar na kung saan ako napunta dito sa NCR, na huwag kayong magsasarili sa loob ng basketball court, may mga kasama kayo dyan. Lagi natin tatandaan yan. Kayo lang ang magkakampi sa loob ng basketball court. Kasi once na nagsarili kayo sa mga judgment na ginagawa nyo, may mga double whistle na nangyayari, at may mga matataas na napaghatol, at diretso kayong nagre-report sa official table, hindi nyo na rin respeto yung mga kasama nyo. Nung una, magagalit sa inyo yung mga kasama nyo, yung realidad. Okay? Yan ang real talk. Magagalit sa inyo yung mga yan. Okay? Siyempre, sa pag tinatawag na communication skill, sa ilalim pa rin yan, area ang tinatawag na pagtawag. Okay? So, nagkakaroon ng tinatawag na paghingi ng tulong ang isang kasamang referee sa loob ng basketball court by means of, tinginan lang. Okay? So, bigyan natin ng tulong sa pamamagitan ng pagsenyas din natin. Communication skills para maging maayos ang takbo ng laro at hindi tayo masasabugan ng laro. Okay? Lagi kong advice sa inyo yan. Napakaraming mga referees pa rin ngayon na matatagal lang tumatawag. Ay, mga baguhang referees pa rin ngayon, yung mga ibang nakasama ko na kahit anong turo nga katulad ng sinabi kong sa inyo kanina, napakahirap matuto. Sa loob ng basketball court, simple lang naman mga kapito. Kung ano ang trabaho mo, kung ano ang area of coverage mo, trabahuin mo yung area of coverage mo. Okay? Kung off-ball ka, off-ball ka. Kung on-ball ka, on-ball ka. Wag natin gagawin na naka-off-ball tayo, nandun pa rin tayo tumitingin sa bola. Okay? At kapag nagkaroon ng problema dun sa area mo, nagkaroon dyan ng tinatawag na sungkitan, nagkaroon dyan ng tinatawag na kiskisan, hilaan, hindi mo matatawagan. Bakit? Nakatingin ka kasi roon sa bola, kung saan hindi mo naman talaga area of coverage yun. So, ganon. Okay, pinapasok pa rin natin sa tinatawag na communication skills yan. Kasi, sabi ko nga, magagalit sa yung mga kasama mo kung pipituhan mo yan yung area of coverage nila. Lalabas na wala kang tiwala sa kanila. So, iwasan natin yung mga ganong bagay. Isingit ko lang, doon sa tinatawag na communication skills. Ang susunod na paraan ay ang tinatawag na game knowledge. So, sa game knowledge tayo. Ang game knowledge, alam naman natin yan, yung rules and regulations ng basketball, nandito yan sa ating YouTube channel. Paulit-ulit yung panoorin yung mga tinatawag na mga rules and regulations na naka-vlog na dyan. Okay, kung mayroon kayong mga tanong, pwede kayong mag-comment dyan sa baba. Pwede kayong manood sa Facebook. Of course, napakarami dyang mga vlogger regarding sa rules and regulations ng basketball. Pwede kayong manood doon, pwede kayong magtanong. And then, pwede kayong manood sa YouTube. Marami naman dyan din dito sa YouTube channel na mga rules and regulations. Dyan matututo tayo, sa mga rules and regulations. At of course, magbasa tayo ng rules talaga ng mga bagong rules and regulations na lumalabas ngayon. So, basahin natin yan, pag-aralan natin yan, at i-apply natin. Okay? Kasi kahit anong aral nyo at di nyo naman naiintindihan talaga yung rules and regulations na yan, hindi rin yan may apply sa loob ng basketball court. Magtanong tayo, mga kapito, tayo naman ay laging bukas sa mga katanungan dito sa ating channel. Okay? So, yun. Ganun lang kung paano magkaroon ng tinatawag na game knowledge. Okay? At syempre, kapag may alam na tayo, yung mga rules and regulations, alam na natin, isa-isa naman natin yan may apply sa loob ng basketball court. Ibig sabihin, kapag nangyari yung mga ganyang senaryo, alam na natin yung gagawin natin. Sobrang dali na. Kasi alam na natin ang rules niyan. Okay? Yung mga violations na yan, yung mga fouls na yan, kayang-kaya na natin. Okay? So, yung susunod na pamamaraan ay yung tinatawag na consistency. Pag sinabing consistency, matagal na natin pinag-uusapan yung consistency na to. Ito yung sa Tagalog, ito yung
aplikasyon, yung tamang aplikasyon ng konsepto ng advantage at saka disadvantage. So lagi natin tatandaan, in both cases yan, sa lahat ng cases yan, sa mga violations at sa mga infractions. Mga kapito, ang advice ko sa inyo pag sinabing consistency na tumawag lang tayo sa mga obvious. Okay? Obvious foul, obvious violation. Okay? Para makita natin yung ganda ng laro. Yun na lang lagi nating sinasabi. Kasi may mga referees, marami pa rin mga referees na mali ang aplikasyon nila patungkol sa mga fouls na yan. Okay? Patungkol sa mga violations na yan. So, katulad ng mga violations ng backward violations, etc., etc., 3 seconds violations, yung mga time violations na yan, mali ang kanilang pagkakaintindi. So, kailangan lagi lang tayo sa obvious. Okay? Yung foul na yan, pag-aralan natin kung paano talaga hinahatulan yan ng foul. Pag nakita lang talaga natin obvious ang fouls, then doon lang tayo humatol. Magiging okay ang judgment mo. Magiging ayos ang pagre-referee mo sa ganyang pagkakataon. So, advice yan, obvious violations lang, obvious foul lang ang tawag natin. Huwag tayong pito ng pito. Konting problema, pito tayo ng pito. Mali ang pag-apply natin ng rules and regulations. Sabi nga, kailangan i-apply natin ang rules and regulations ni FIBA sa tamang pamamaraan, sa tamang paraan. Hindi po pwedeng kumbaga nagiging exaggerated tayo, masyado tayong nag-overreact sa mga rules and regulations kung paano ina-apply sa loob ng basketball court. Kasi ang epekto niyan, mga kapito, hindi natin nakikita ang ganda ng laro. Hindi natin nakikita yung laro mismo ng mga players. So tayo na ang makikita dyan ng mga audience. Tayo na magiging sikat dyan kasi pito tayo ng pito. So i-avoid natin yan, mga kapito. Maliwanag yan, So ano nyo yung advice ni Uncle B na yan at magiging okay tayo bilang isang referee. Magiging maayos tayong referee. Okay? And then, syempre, yung tinatawag sa isa pang pamamaraan kung paano maging isang maayos na referee ay ang staying calm, relax under pressure. Okay? So, kailangan relax lang lagi tayo sa mga pressure na nangyayari sa loob ng basketball court. Kalmahan lang natin ang ating sarili. Kasi, sino ba ang unang magpapataas ng tension sa loob ng basketball court maliban doon sa game mismo nangyayari? Yung mga audience. Di ba? Huwag tayo pa-apekto sa mga audience na yun, sa mga meron na yan. Lagi nating ilagay ang ating sarili sa relax mode. Okay? At kalma lang tayo. Bakit ko sinasabi lagi sa inyo yan? Para makahatol tayo ng tama. Kasi kapag hindi tayo relax, hindi tayo makakahatol ng tama. At hindi pa nga natin nakikita talaga yung buong aksyon, meron na tayong kaagad pito. May judgment na kaagad tayo, which is mali. Sa pag-o-officiate, mga kapito, kailangan makita natin muna ang aksyon. Diba? Kung anong nangyari talaga, bago tayo pumito. Kasi sure tayo na nakita natin. Hindi tayo nagigas, hindi tayo nanguhula. Ngayon, kung ina-anticipate natin yung action, di pa nga nangyayari, nakapito na tayo, hindi po pwede yon. Isang maling pag-o-officiate yon. Okay? Diyan nagkakaroon ng problema. Kasi yung iniisip mo, hindi pala magkakaganon, ina-anticipate mo na nakapito ka kagad, konting pa lang wala namang epekto sa bola, ay nakatawag ka kagad ng foul, magkakaroon ng problema dyan. Siguradong aangal dyan yung mga teams, okay? Or mga players na yan. So, kinakailangan, makita muna natin ang aksyon. Kung talagang pamito, pituhan natin. O pang no call, di mag-no call tayo. Di ba? So, sa ganyang pamamaraan na relax ang ating katawan, masasaayos yan. Masasaayos natin ang ating pagre-referee at magiging maayos tayong referee sa loob ng basketball court. So, yun mga kapito, sana sa vlog na to, sa muling pagbabalik ni Uncle B sa pagbablog, may apply natin yung pamamaraan na yan, yung mga pamamaraan na yan kung paano maging isang maayos na referee. Okay? At sundin lang natin yan, magiging okay tayo. Okay? So yun, sana makatulong, makatulong talaga sa lahat ng mga referees para maging, kumbaga kapag nakasama ko kayo, may mga panahon o pagkakataon na mapunta ako sa inyong lugar at sa mga nakakakilala sa akin, makita ko na ito yung mga supporter ko na to talagang nade-develop ang kaalaman nila at talagang nagiging maayos na referee sa loob ng basketball court. Nagiging professional tayo sa mga sitwasyon na yan. Kasi
Kailangan nating gawin to eh. Kailangan nating mag-aral eh. Kailangan nating gawin ang mga tamang galawan sa loob ng basketball court, di ba? Sa pamamagitan ng tinatawag na pag-apply ng mga tinuturo sa inyo, okay, para maging maayos na referee. Kasi ano to eh, kumbaga dito ikinabubuhay na natin to. Dito na tayo kumukuha ng ating panggastos sa ating pamilya, no? So dapat gawin natin to bilang isang profesional, okay? At hindi talaga biro-biro, pero para hindi tayo malagay sa sitwasyon na makakarinig tayo ng kung ano-anong salita galing sa ibang tao. So yun, at syempre ginagawa to ni Uncle B sa lahat ng mga supporters natin para kumbaga maging maging masaya naman ako na dahil sa kay Uncle B, mga supporters ni Uncle B, yan, maging magagaling yan pumito sa loob ng basketball court. Yun lang naman yung natin, hinihintay natin, o yun lang naman yung gusto kong mangyari at makarinig ng mga ganong salita. Di ba? So mga kapito, at syempre, salamat sa lahat ng ating mga subscribers dyan na patuloy na sumusuporta dito sa ating channel, at sa lahat ng mga ngayon lang napunta dito sa ating channel, ngayon lang nagawi, syempre, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe, pindutin nyo lang yung subscribe button na yan. Syempre, yung notification bell na nandiyan dyan, pakipindot lang yan para maging updated lagi kayo sa mga bagong upload na videos ni Uncle B, sa pagbabalik ni Uncle B. At marami pa tayong ituturo sa inyo. Okay? Kahit nagkukwentuhan lang tayo, kakaroon talaga kayo ng kaalaman. Okay? Kasi may mga sabi na, actual ba? Sa actual, wala bang demonstration yan? Diyos ko, hindi na natin kailangan ng mga demo-demo na yan. Sa pamamagitan lang ng pakikinig, at minsan may mga linalagay tayo diyang mga nakadikit sa ating video, matututo na kayo rito sa YouTube channel ni Uncle B. At kumbaga tested ko na yan dahil marami na talaga akong napuntahang lugar na talaga mga subscribers ko. At nakikita ko talaga ang gagaling tumawag. Kaya proud na proud ako sa inyo, sa lahat ng mga followers, subscribers ni Uncle B. Patuloy lang kayong manood dito at makakapulot pa kayo ng magagandang aral, makakapulot pa kayo ng mga knowledge regarding sa pag-o-officiate bilang isang arbitero o bilang isang referee ng basketball. At dito ko natatapusin ang ating video mga kapito. Shoutout na lang sa lahat dyan. Of course, shoutout. Mahal na mahal kayo ni Uncle B. Dito na natin tatapusin ang ating video. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.